Ayan, so ito na yung VLAN setup natin. So no more USB to LAN na po siya using TP-Link AEP110. So sa mga baguhan dyan, panoorin nyo ang video na ito. Let's go! Hello mga kapiso, so magandang gabi po sa lahat, no? So in this video mga kapiso, is i-share ko sa inyo kung paano ang pag-create ng VLAN mode ng ating or paano i-config itong AEP110 as a VLAN, as access point. No more USB to LAN. So this is a VLAN setup. So pinakamurang VLAN setup gamit ang AEP TP-Link 110. So sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe to my channel and also hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video natin. Alright, so ito yung AEP110. Okay, so ngayon isi-set up na natin. So ayun na guys, from LAN, ayan, nakakonect na pong AEP110 ng ating laptop. So mag-config na po tayo guys. Okay, for the configuration, kailangan nating baguhin ang adapter settings ng ating laptop or computer na ginagamit natin. So, network, then change adapter option, ayan. Then under internet, ayan, right click lang, then properties. Then itong internet protocol version 4 TCP IP4, click lang din properties. Okay. Then use the following IP address. Then type lang natin yung IP address na 192.168.0.13. Ayan. Then for the subnet mask, ayan, click lang natin yung 255.255.255.0. Ito yung default na IP mask. Then for the default gateway, type lang natin yung 192.168.168.0.1. Ayan. So, okay na po ito. Click lang ang okay. Then, close. Ayan. Close natin ang lahat ng na-open nating folder. Alright. So, ang susunod na gagawin is mag-open po tayo ng Google Chrome. Then, under Google Chrome, i-type lang natin yung default IP address ng ating AEP110 na 192.168, wait lang, 192.168.0.254. Ito yung default IP address ng ating TP-Link AEP110. Then, enter. So, maghihingi po siya ng username. So, ang username po, ang default username natin is admin. Ayan. Then, also the password is admin. Okay. Then, click enter. Okay. So, sa username, mag-set po tayo ng new account. So, ang ilalagay lang natin is admin. Then, ang password is baguhin na lang natin. Okay. Ayan. So, depende sa atin kung anong password ang ilalagay natin. And then, next. Ayan. So, sa SSID, so, maglagay lang tayo ng piece wifi lang muna. Then for the password, so temporary, lagyan po natin ng password. Ayan, then save. Temporary lang po yung password natin mga kapiso. Ayan, then i-click itong I have connected to the new wireless network. Ayan, then finish. Ayan, so ito na yung dashboard, main dashboard na ating TP-Link AEP110. Then go to wireless. Ayan, under wireless, hanapin natin yung, ayan, ito. Pwede natin ma-change ito. Itong SSID. As you observe, ayan wala pang VLAN ID. Ayan, so ayan, babaguhin po natin yan. So under action, i-click lang itong edit. Ayan. Then itong piece wifi. Ayan, ang ating ilalagay na lang is VLAN piece wifi. VLAN. Ayan. VLAN piso wifi.
And then for the security mode, kailangan nating i-off yung security mode natin kasi this is for piso Wi-Fi. Alright? So, okay lang. Yan. So, pangalawa, ang gagawin natin is since, ayan po, SSID natin is a VLAN piso Wi-Fi, then the VLAN ID is wala pa. So, sa aking case kasi, depende kasi yan sa ating mga super system na ginagamit, no? Sa akin is for LPB piso Wi-Fi, so 13 yung VLAN ID ni LPB. Ayan, LPB kasi ang gamit ko ngayon. So, depende sa inyo guys, no, kung anong system ang gamit nyo. Actually guys, may iba't ibang VLAN ID po tayo. Okay? So, i-click lang itong VLAN for the configuration. Then, ayan, naka-disable po siya. So, enable natin. Then, ilagay po natin yung VLAN ID ng ating mga piso Wi-Fi. Okay. So, ang VLAN piso ID ng ating LPB is 13. 13 din save. Ngayon is, tingnan na natin sa status. Ayan. Okay. So actually guys, okay na ito. Ganun lang po ang setup ng ating VLAN for our TP-Link AEP. So pagkatapos nating ma-config yung AEP110 natin, natag natin yung VLAN ID ng ating LPB piso Wi-Fi, kung ano man yung software o system na ginagamit natin, pagkatapos nating i-config yung AEP110 is ito na yon. Dito na po tayo. Ayan. So actually, gumamit po tayo ng USB to LAN as temporary, no, para ma-access natin yung system ng ating piso Wi-Fi, para ma-change natin yung adapter niya doon banda. Okay? So ngayon is subukan nating makakonek ang ating laptop para ma-change natin yung VLAN settings ng ating piso Wi-Fi. Okay? Then click lang itong Wi-Fi, then itong compass, then connect. So once connected na, go to Google Chrome, then i-type lang ang 10.0.0.1. Ayan. Actually, may remaining pa ako na 14 days. Ayan. So ngayon is pasukin natin yung admin. Ayan. 10.0.0.1/admin. Ayan. Then for the username is admin. And password. Then sign in. Okay. Go to interface. And go to interface. Then yung VLAN. Ayan. Interface ito. Click lang ito. And then VLAN setup. Okay. Pagkatapos ng VLAN setup, ito na yung VLAN ID which is 13. So kung nakikita nyo yan, 13. Ayan, 13. Then next lang. Save lang natin guys, no? Save changes. Ayan. So after natin ma-save yung changes is, so this time mag-restart po tayo. So ang lakas ng ulan dito ngayon, no? So kailangan nating i-restart ang window. Okay. Reboot. Then reboot. Yan. So since nagre-reboot pa siya, so kailangan nating i-prepare yung switch hub natin. Wait lang, kukunin ko muna guys. Okay, ngayon for the VLAN setup, ito na yun. Switch hub ang gagamitin natin. Switch hub. Tapos tanggalin na natin itong USB to LAN. Ayan.
So tanggalin na natin itong USB to LAN. Tapos ayan. Ito yung wire para sa ating ISP. Okay. Dito natin ilalagay yung ISP. Any of the port pwede natin ilagay yung from PLDT. Tapos maglagay na tayo ng connector, ating Orange Pi or Raspberry Pi papunta dito. Okay, any of the port pwede siya. And then yung isa is ito yung galing sa ating TP-Link AEP110 nakakonek sa LAN. Ayan po ang wire. Ayan, medyo kalat pa po siya. Ito yung AEP110 natin. Config po siya as a VLAN. So ayan po. Ito yung papuntang switch. Pasensya na po sa area natin, medyo kalat pa. Hopefully gumagana. Hopefully gumagana po ito, no. So ayan, may lights indicator na nakita natin ngayon. So no more USB to LAN. Ngayon isubukan nating i-connect ulit sa ating Wi-Fi sa ating laptop. Okay. So medyo maulan na gabi po ngayon. So ngayon is connect po tayo sa ating ginawa kanina lang na VLAN piece Wi-Fi. Open, then connect. Sana nga gumana. Yan, connected na. So try natin yung Google Chrome. Tapos i-type natin yung 10.0.0.1. Ayun, tumpak. Gumagana nga ang VLAN setup natin ngayon. Ayan. No more USB to LAN. Ayan. No more USB to LAN. At ito yung lights indicator niya. Ayan. No more USB to LAN. Using TP-Link AEP110. Ayan. Ayan. So, sana nga is makatulong ito sa inyo guys, especially sa mga baguhan. So ngayon is mag-try po tayo ng internet. Or actually guys, isira na yung Queen slot natin kasi hindi pa ako nakabili ng bago. Subukan na lang nating mag-YouTube. Okay. Search natin yung ating YouTube channel. Search natin yung YouTube channel natin. Ayan po. So sa mga baguhan dyan na mahilig mag-DIY at about configuration ng ang iyong mga piece Wi-Fi, so don't forget to subscribe to my channel. Ito po yung mga content ko. Ayan. So ang dami ko nang nagawang video all about piece Wi-Fi and computer configuration. Ayan. So hopefully this can help you, and don't forget to subscribe, and thank you for everything. Bye bye.